Magampo kita. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. To be sure. Prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and fill the hearts of thy people, and kindle in them the spirit of thy love. Send forth thy Spirit, and ye shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Father, keep us from giving to the Holy Spirit, in Jesus' name, to be sure. Among langit nun, Diyos nga makagahom sa langit ug sa yuta. Blessed name 0123 006 for Jesus Joseph, uban sa mga santos, santas, patriarkas, popetas, angeles, kirabinis, serapinis, sa tanang piniling anak ng Diyos sa korte sa langit. Sa among patron sa misyon, Centuries of the Child of Jesus. Sa among patron sa Digos, Holy Ground, General Fatima, o sa mga tagsatag sa mga santos nga magbalantay, St. Amos, St. Renereto, Diyos nga inahan, Diyos nga anak, Diyos nga mahan. Lord, niya kami karong adlaw, panalangin ng bendisyonan sa kanunay, sa among pagprograma panagsibya dinhi sa kahanginan, diri sa Energy FM 91.1. Para ipadayag sa katawhan ang kamatuoran usab sa Diyos nga inahan, ikatulong persona, our Blessed Mother in our time today. Panalanginan mo sa Diyos nga amahan, Diyos nga anak, Diyos nga inahan ang among nasod Pilipinas na maging mapayapa sa kanunay o lalo na karon sa panahon ng pandemya. Protektahan mo kami, Lord, sa among adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Pasbasan mo sa Lord ang among nasod Pilipinas nga makabangon usab sa ekonomiya o protektahan mo kami sa lahat ng mga kalamidad. O sa among tanan, lalo usab sa among pagselebrat usab sa among umaabot nga pilgrimage sa Universal Sovereign Church na maging mabungahon o matagumpay ang tanan. Kining tanan among giampo pinagi sa among balangalan. Blessed name 0123 006 Jesus Joseph. Pulong sa Diyos kuha sa aklat ng Ecclesiastico Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 7. Tungkulin sa magulang, mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapahamak. Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at inuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang ina parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang buhay ng nagpaparangal sa kanyang mga magulang. Siya na sumusunod sa Panginoon, ang may paggalang sa Panginoong Diyos, ay gumagalang sa kanyang mga magulang, at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. To be sure. Mayong adlaw sa atong mga kaigsunan nga tagapaginig dito sa atong palatuntunan sa diri sa estasyon ng Energy FM. Kami nausab muli ang Universal Sovereign Church. Ito po inyong abang lingkod sa kahanginan, si Pastor Ramos. Kasama ko rin ngayong hapon. Araw na to ay si Bishop Renereto Marceliones para sa aming topiko ngayong hapon. At itong topiko namin na sa hapon na ito ay iugnay din namin po ito sa darating na selebrasyon ng simbahan kung saan kami ay magtitipon sa isang malaking pilgrimage sa every year. Nag-celebrate ang mga anak ni Blessed Mother sa October 10 para sa inyang birthday. So itong pagtitipon na ito ay gaganapin dito po sa aming main church sa Cathedral, dito po sa Universal Sovereign Church sa Bangkal, Davao City, na
pagdaluhan sa iba't ibang mga anak ng membro ng simbahan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At unang-una rin sa lahat, pasalamat din kami sa management ng Energy FM sa pamumuno ni Ma'am Nida Ramos sa kanyang buong staff, John Pandi og sa tanang mga board of directors ng Energy FM. Mabuhay and God bless you always po, Madam Ramos. Yes, maayong hapon sa tanan. Og God bless, especially sa tanan nga mga atong nagpadayon sa pagtimbaya o pagpaminaw diya sa atong programa din sa Energy FM. Sa karon pastor murag nindot ron kay nausab na pod ang atong background. Og na mosuod na gid ta sa gitawag Christmas season. Nana, basta may spirit bear na. of Christmas. Christmas. Mao man gyud na ang atong tan-awon. Oo. So advance Merry Christmas na diha. Sa inyo rin. O kay Madam Nida Ramos ug sa iyang pamilya sa tibuok nga Stop. okay dinhi sa Energy FM. Okay John og iyang amiga. Diyan, naka-prepare na. Advance Merry Christmas. Okay? Christmas. Nangita ko sa box mga giingon ni Madam. Nga sudlanan daw. Wa man. Wa pa siguro mahuman. Diyan sa likod mo, malaking box. Kunay bangag, dapat hulugan man to. Okay, so karong hapon actually ang ato ang sama sa imong giingon ganiya pastor na we are preparing for the celebration, no, isa ka importanteng celebration yearly, no, Yearly. matag tuig na siya, no. Ang pilgrimage celebration Oo. o ang birthday sa atong Blessed Mother, no. Okay, pero karon nga to, pastor, tulos siya ang atong ang himuon nga i-celebrate. Una ang pilgrimage, ikaduha birthday. Ang third, ang culmination sa 40 years sa journey, sa mission na ginamit ng ating malay na ang ating Nanay Perla. Ay, Okay, tama, yun. tama. So, maayong hapon diyan ay og sa tanan ng mga missionaries asa man sila na-assign karon, especially sa atong main cathedral, ay isang magandang hapon po sa lahat. At siyempre sa ating mga kapatid sa Luzon, lahat natin mga lay workers at pastors, members doon, at sa Visayas, sa kanya sa board, especially sa atong maigsoon sa Cebu, atong brother diha nga kugihan kayo maminaw. Oo. Sa inyong tanan diya sa Visayas, Sa Visayas. mayong adlaw sa inyong tanan. O siyempre diri sa Mindanao, ang coverage nato din is the entire region, especially Region 12, Region 11, Region 13. Napipila po sa Region 9, no? Oo. Okay, so sa inyong tanan, usa ka maayong Pasko sa inyong Maayong tanan, Pasko. no? Christmas na. Christmas pa yun. Okay? So, ingon pa, bisan pa nata ilalom sa pandemya, Oo. na sama last year, nag-celebrate gihapon ang mga Pilipino, maski tibok kalibutan, wala man tanawa itong unsang pagsaulog, importante na i-celebrate siya by heart. Yes. Tama. Diya sa kasing-kasing makita manggod ang tinuod nga pagsaulog. Agi o pagtahod na to sa pinaka-espesyal nga gasa samahan nga mao ang atong Ginoong Hesus nga mao ay nagtubos ka nato sa gitawag nga kasalanan, no? Oo. So mao na nga kinahanglan gyud natong sa ulugon diha ang maong adlaw ang gitawag nga Christmas, Pasko ang ginatawag. Okay? Karon pastor atong kaning atong broadcast ron mao ni
imbita. Oh, tama. Mao ni pag-imbita nato sa tanan nato mga Mga katawhan, kapatid, no? oo, nga mo join, no, mo participate Oo. nining maong gatherings nga itong paghihimuon. Tulo kadlaw ni siya. Mag-start siya sa October 8, 8. 9, o 10. Tulo kadlaw ni siya. O gani, kabalo ko nga medyo ang uban medyo malisdan gyud sila sa pag-travel, especially sa mga lugar nga dunay Lockdown. medyo may mga lockdown, may mga special na mga gitawag natog unsa ni mga protocol nga ilang implement sa ilang matag lungsod o syudad. So di ginato sila unsa ni unsa tawagan mapuwersa ba? Persa nga Oo. mag-attend. Oo. Kaya usually sa ato mga previous celebrations, nahimo siya mandatory. Mandatory in the sense na ang tanan nga mga gitawag magutag mga children of God, mga anak sa Ginoo, sundalo sa Dios, nga gigamit para sa pagpalaganap sa misyon. So dapat manggod pag abot aning maong panahon, lahat tayo dapat nandoon eh. Lahat tayo dapat sasaludo sa kanya at magbigay pugay sa kanya bilang ating Pasalamat. Diyos ina. Pasalamat Tama. sa lahat ng mga blessings at lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, no? So, 'yun ang importante. Kaya ulitin natin, we are inviting everybody, no? Lahat ng mga anak ng Diyos na makisama. Kaya ang ating readings nga sa ating binasa ngayon, Oo. it's about the family. Oo. Oo. Kung ano ang ama, anong ina, mga anak na magtipon-tipon, na merong pagrespeto, pagmamahalan, bigayan doon sa bilang isang pamilya, doon sa bahay ng Panginoon. So, pag-usapan natin ngayon, Pastor, ang una, itong pilgrimage. Oo. Sa tingin sa iyo, anong ibig sabihin kaya ng pilgrimage, no? So, itong pilgrimage ay ito'y isang isang spiritual nga pagtitipon sa lahat ng mga anak kung saan dati nga ginagawa na rin ito ever since naman from our ancestors na pagtitipon nila pag-alay. Every year yan doon mismo sa Jerusalem. So, every year papasalamat sila, pupunta sila doon. Kahit gaano kalayo. Gaano kailangan kalayo sila pupunta magbiyahe doon. yun sila. O magbiyahe. Biyahe Oo. yun sila. Kaya journey, ito isang biyahe, patungo sa usa ka nindot nga katuyuan. Yes. O religious purposes. no? Holy place good nga kung Balaang lugar. saan balang lugar. O gitawag siya balaan nga dapit. Nga diin dito Dito yung magtigom, magtapok. kay ang doon mga man po Archdiocese. nag-start po Yes. ang iyang marami man ang meaning ana. Kung doon nag-start yun ang simbolo ng isa ka grupo. So katulad sa atin very meaningful yun. Na dito po sa lugar sa lugar na yun. karong ginahimuan, Oo. special po siya. Special yun siya. So pag may biyahe towards a special purpose, o ang purpose niya is espirituhanon nga katuyuan, Katuyuan. Tama. dapat mo tan-aw ang kada isa nga mobiyahe sa kahulugan sa iyang pag-adto. Tama. Na nakapokus siya dito sa espirituhanon nga katuyuan. Katuyuan. Kung tanaw na to, Pastor, sa mga previous na mga komentaryo sa itong mga igsoon, ano mo guna ka na? Kanon na balibad. Oo. Ang balibad is di mi kadto kay Layo. O sa layo way pamasahe. pamasahe or Di mi kadto kay may trabaho, trabaho. natunong sa trabaho. Sa pa mga rason. Di kadto kay natunong sa amo ang selebrasyon sa mga nga na. Oo. na mga rason. Daghan. Maraming Daghan. mga rason. Oo. So, kung tanaw ni mga rason, musukwahi isa dito sa katuyuan sa journey, sa pilgrimage. Murag parang tingnan natin na para bang hindi nila nakita anong kaimportante
yung paglalakbay na yun Yes. na kung tanaw na to ang katuyuan is espirituhanon nga katuyuan. Okay. Pag sabi paglalakbay patungo sa isang espesyal na katuyuan, dapat kaakibat doon, pastor, yung pagkambyo sa imong pagbati, setting aside ba muna doon sa iniwan yung ginabiyahan mo. Oo. Oh, Yung trabaho, iniwan mo. iwanan mo muna. Iwan mo Ibig muna. sabihin, kalimutan mo muna. Yung bahay mo, Mm. Kalimutan mo. kalimutan mo muna. Yung mga alaga mong hayop o ano man, Ipalaga mo muna. basta alam mo na kung anong gawin. Ibig sabihin, gusto mo sa Ginoo na pag mubiyahe ka lang sa usa ka espesyal nga katuyuan, spiritual, Wala kang maraming dili iniisip. mag-bother sa imuha tong iniwanan mo. Hindi siya makahadlang ba sa iyong purpose. Kasi pag yun ang palagi mong isipin, ang purpose ng biyahe mo hindi maganda. Tama. Hindi mo makuha, hindi mo ma-achieve eh. Kasi pagpunta mo doon, iniisip mo kaagad yung pag-uwi. Magmamadali eh. Na-experience mo diba sa atin, mga conferences, mga gatherings natin na pagkatapos sa araw na yan, sabihin kaagad ng ating spiritual advisor, bukas na kayo uuwi. Anong sabi? Hindi na eh. Di na nay, karon okay mang biyahe ron, gabi maski okay, may ganun, okay, tugnaw. So, daghang rason, di ba, no? Supposed to be, mo sunod ka. Kay, ihama tong invitation, ugma na lang. Pero, kanunay gid tagadali. Kay gatan-out ang ugma na napoy buhaton, na kahulat, na ani nga nana, no? So, mawala tong spiritual purpose sa imong biyahe. Oo, dapat ma-contain tong maong spiritual purpose sa imong sarili kay naa siya kahulugan personally. Oo, yan. Tama. So, dapat tanaw na siya kaayo. Ututukan nato ng maong pag-adto. Karon pag yung pilgrimage, pastor, usually mo biyahe ka sa lugar nga sama sa imong ginya Jerusalem. Sa time ni Christ o time sa Ama, dito gid sila. Tanaw nimo sa Islam, At tungkol sila dito po sila mo sa Mecca, Sa mo po na Mecca. ilaha. Oo. Oh, dito po sila maghimog pilgrims. Okay. Tama. Then diri sa atoa, dinhi sa ato ang time karon, naamanggoy revelation may tungod sa kahulugan sa dapit nga diin adtuanan. Halimbawa, ang gisaad kay Abraham is the promised land. Oh, the The promise. promised land. Manang gitawag ng the promised land. Karon pag abot sa panahon, si Abraham nangita na pod sa fulfillment of that promise. Ang kahulugan sa pagkatuman sa moong saad. That's why migawas ning the land Of of promise. Lahi ng promised land, lahi pod ng Land of promise. kung the promised land meaning gisaad ko nga land. Pero karon lalo promise kani ang yuta nga gisaad ko. Okay. Asa man dapita pastor ning land of promise karon? Mo na ning sa tuwa karon. Mo na ning Say mo yun sila nga ngano ka nga Mindanao man. Mindanao man. Oo. Kay Wala man ang kay mahimo. Gipili man gyud ni mother sa area ng buong Pilipinas. Yeah. Ang Mindanao man yun ang gimo land of promise. Bisa kung saan nimo, although by geography ginatanaw nila tong abundance of everything. O pag may kabugana sa kinabuhi, kanindot sa lugar o sa dapit, bisan kuyaw, bisan hadlok, pero Naatanan. naatanan. Mayaman ta sa minerals. Oo. Mayaman Natural, ta sa natural resources. Oo. Number one good ang Number one. Mindanao. Naatanan. Okay, okay. Matatabang lupa, sagana sa agrikultura. Oo. Maganda. Tapos dili ta kanunay dinhi bag-o man kaning itawag nato Bagyo. bagyo wala naman na before. Karon naman na siya kay medyo tungod sa gitawag Global climate change. lagi. Climate change. So, Napiktuhan lagi siya. Pero hindi pa rin nawawala yung kahulugan ng
sinabi ng Diyos na land of promise. Kaya dito na ngayon, mismo sa lugar ng Davao City, nakalagay yung lugar na kung saan tayo ay magtipon-tipon. Okay. Anong meron doon? Anong meron? Bakit kailangan tayo magpunta doon sa tinatawag na Davao City? Basahin natin, Pastor, ang Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12. Verses 22 to 25. So, Hebreo, no? Chapter 12, verse 22. 22 to 25. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. So, sa 23. Dumalok. Doon muna. Unsa tong buot pasabot dito, Pastor? So, ito na nga. Adto daw ta. Sa bundok. Nilapitan ninyo ang bundok na Sion. Okay. Sa lungsod ng Diyos na buhay. Okay, the city of God. The city of The God. city of the living God. God. Oo. Doon tayo nagpunta at nagtipon-tipon. Okay. Oo. Ang Jerusalem sa langit na kinaroonan di mabilang ng anghel. Sa verse 23, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Okay. Tingnan mo. Oo. Dumalo tayo daw Sa sa masayang pagtitipon ng mga tinuturing na panganay. panganay. Ano ibig sabihin panganay? Oo, mga panganay. Magulang ba? Mga magulang. Dahil, na. Pero pag sabi mo, i-explain mo nga. I-explain mo doon. Doon tayo, basahin mo ulit. Doon tayo nagpunta sa So, dumalo kayo, no? Sa dumalo, masayang pagtitipon. pagtitipon. Bakit masayang pagtitipon? Na tinuturing ng mga panganay. Doon sa pilgrimage kasi, Sa pilgrimage kasi. sacrifice, di ba? Sacrifice. Sacrifice yan. Pero doon ka, dumalo ka, nakapunta ka doon sa lugar kung saan merong masayang pagtitipon. Kasi, karugtong doon ang birthday celebration. Okay, yun. Kaya masayang pagtitipon. Okay. So, Next. muna ang kwan. Muna hinundan. Although pilgrimage is a sacrifice, iwanan mo eh. Meron kang iwanan. Meron kang sakripisyo talaga ang pilgrimage. Lalo sa amin noon, sa Luzon. Oo, malayo kayo. Noon. Galing La Union to Manila, 8 hours ang biyahe ko noon. Biyahe. Walang tulog. Oo. Then, sakay sa aeroplano, puntang Mindanao. Pagdating dito, diretso na. Diretso na. Yun. Kasi Activity ka agad. Grabe yung activities. So, So, grabe medyo yung sakripisyo talaga. sakripisyo. Pero ang advantage doon, masaya yung pagtitipon. Tama. Masaya. Yung pagod mo, Mawawala. Oo. Lalo pagdating na namin dito sa simbahan, makita mo na yung mga kasamahan mo. Oo. Doon ka na sa templo niya. Yun, ang masayang pagtitipon. safe na yun safe ka na. ang dapat tingnan ng bawat isa na mga anak niya na nagpunta doon, masayang pagtitipon. Oo. Tama. It's not about the place. Kasi kung minsan may yun mga tao, mauro magyapong lugar, pariho roman, mauro magyapon. Pero magbabago. sa ngayon, sa mga hindi pa nakakita, nakapunta mula nung pandemya, may pagbabago ngayon eh. Kasi yung holy place natin, Nabago na nga. kuha na siya, replica na ng Old Jerusalem. Yung replica, Replika. kinopya ng ating architect na si Brother Tito, si Gerson Padillo, no, na siyang nag-finance doon. At mismong nakakita doon mismo sa Jerusalem, yung pagpunta nila sa Parang yung Holy Land. mga relics niya ba? Yung Yeah. mga kwan. Kinopya niya. Kinopya niya. Oo. Design. Kaya maganda na. Tama. So, yun ang isa sa dapat nilang tingnan. Okay, next. Kaya Masayang dapat makapunta pagtitipon. din sila, makadating. Then verse, So, ito ituloy pa. tuloy. Hanggang 25. Oo. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit.
Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Okay. Oh, Tanawin mo tong una, Ating mga nakasabi pangalan. nakasabi doon na mga anak na kamagulangan, di ba? Panganay. Panganay. Pag sabi panganay, ang kahulugan dyan, pastor, is yung matured na sila. Kasi ang design kasi ng mahal na ina sa ngayon, tumitingin na siya ngayon doon sa prutas ng pinili niya. Pinili mga tao. niya. Oo. Dapat nagbunga na sila. Nagbunga. Oo. Nagbunga kasi yung Hindi ka, palataya. hindi, lahat-lahat dapat nag-survive ka na sa kahirapan. Yung bang nag-survive ka na sa sakit. Nag-survive ka na sa lahat ng mga Sa lahat ng problema. mga pagsubok. Pagsubok sa buhay. Oo. Nag-survive ka na. Survive ka na. Sabi pa nga ni Pastor, ni PM, sabi niya, dapat winner ka. Panalo ka na. Panalo na. Kailangan mataglay mo yung feeling na nanalo ka. Tama. Oo. Kasi yun ang kahulugan ng mga taong inimbitan niya doon sa isang celebration na yun. Oo. Walang talo doon. Walang talo. Hindi siya pwedeng dumalo na talunan. Kailangan panalo siya. Panalo. Okay. Tuloy. Tuloy mo yung basa. Ano yan? Verse Tapos sa 24 na. 24. Okay, Hebreo no, chapter 12, verse 24. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Yes. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Okay. Okay. Yung kayo kay Jesus. lumapit tayo doon sa kanya bilang tagapamamagitan na mediatrix. Iya yung first mediatrix si Jesus Christ. Ngayon nasa promise tayo ng Kristo mismo, the second mediator. Mediator. Pangalawa. Kasi merong co-mediator, co-mediatrix. Walang iba ang banal na Espiritu Santo, ang mahal na ina. So, doon tayo ngayon pumunta sa lugar na yun. Okay, 25. Verse 25. So sa verse 25 no, kaya't makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? So muna no, sa 25. Kung makinig kayo Dapat mabuti makinig. sa nagsasalita. Ibig sabihin, kung merong invitation katulad na sa celebrations, ang nagsasalita kasi sa pamamagitan na ng ating Nanay Perla. Tama. So siya yung ginamit ng Espiritu para sabihin na, okay, dito na kayo, punta na kayo. Katulad nung kasagsagan ng medyo sa Davao City na maraming na-infect doon sa virus. Di ba humina na yung nagsasamba, ayaw na magsimba. One time, may celebrations doon, ando naman sila, sinabi kaagad ni Nanay Perla, sabi niya, kung ang ugali ninyo ay puno ng takot, puno ng duda, dahil merong itong ganitong pangyayari sa ating paligid, at iniwanan ninyo ang mahalagang kaligtasan, yung bang pagsamba. Ayaw na ayaw na magpunta sa simbahan. Kasi takot O sabi niya, may punishment na. Katulad ng sinabi dyan, pag hindi kayo nakinig doon sa sinabi na nag-imbita, may katuwang, may kakambal na pagsisisi kung tingnan natin. Kasi pag nagpatalo tayo doon sa fear, yung bang nagpatalo tayo doon sa takot, wala nang mapuntahan ng sarili natin.
kundi yung stress na lang. Tama. Takot na takot na. So, mawawala ka na doon sa, sabihin na lang natin na normal na pagtingin sa mga bagay-bagay. Oo. Kasi puros takot ang nasa ating mga damdamin. Kaya yun ang kahulugan doon sa ating binasa ng chapter 12 verses 22 to 25. Ang kahalagan ng pagtitipon Pagtitipon. doon sa mga anak niya sa isang lugar na dapat ang tawag yan, yung mood masaya. Masaya siya. Kaya meron tayong mga program. Kahit na sabihin na lang natin na minsan sabi niya, bawal ang pagtitipon, bawal yung mga program. Pero magawaan pa rin natin ng paraan. Oo. Magawaan natin ng paraan na hindi naman doon sa, nag-violate tayo doon sa health protocols. Hindi naman. Oo. Tama. Tuloy pa rin yung ating pagsisikap na ma-maintain yung health protocols na yan para at least man lang walang sisihan. Tama. Oo, kasi tao lang naman tayo Oo. Okay. Ngayon, the next topic, Pastor, ay ito ng birthday. Birthday na. So, ano ang kahulugan ng birthday? Kasi hindi naman sa atin na tinitingnan na, okay, birthday ni Jesus Christ, December 25. Meron tayong celebration ng birthday ni Blessed Virgin Mary, September 8. September 8. Meron tayong, ngayong October 3, ang istorya kasi ng celebration usually ng mga saints, kung doon sila, kung saan sila namatay, yun ang Yun din ang fiesta. Fiesta. Oo. Sa atin kasi doon sa pagkatao. Kaya yung October 3, pagkatao yan ni St. Therese, Santa Teresa. Kaya meron din tayong celebration on October 3. Oo. Doon sa patron saint ng mission natin na dala-dala ng ating Nanay Perla. Kaya importante rin yun. Makahulugan din yung celebration na yun. Okay. So, birthday ang tawag. October 10 is the birthday of Blessed Name. Okay, Blessed Mother. O, yun ang binigay niyang pizza para i-celebrate. Ang tanong kasi diyan palagi is ganito. Dapat bang i-celebrate pa natin yung birthday ng Diyos, ng Panginoon? Oo, dapat lang. Oo. Yung tao nga Tao nga kailangan kailangan pagbalon, kailangan surprise. Tayo nga, matuwa nga Kahit walang pera, bahala ka lang kung paano mo i-celebrate ang iyong simpleng kaarawan. Pasalamat sa Diyos. Mas lalo na kung ang Diyos ang nag-celebrate. Oo. Okay. Importante talaga. Tapos mag-attend pang mga anak niya, di lalong matuwa ang Diyos. Dito tayo sa basahin ng Isaiah chapter 66. Bakit kailangan nating bigyan ng importansya o kahulugan ang tinatawag na birthday? Mabasa ito sa Isaiah 66 Kapitulo verses 66. 7, mag-umpisa kasi 7 hanggang 13. Okay. So, Isaiah Kapitulo 66, versikulo 7. Isa-isahin natin na 7. 7. Ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. Okay. Okay. Parang ihalintulad siya, no? Ang paggawas daw sa anak, yan, Ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak. yung banal na lungsod na pinili ng Diyos, na tawag niya kasi Sayon, Sayon. Sa Sayon. Ihalintulad niya sa isang babaeng nanganak. Okay. Verse 8. May nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang, Okay. ang Sion ay hindi maghihirap ng matagal upang ang isang bansa ay kaniyang isilang. Okay. Ang tanong,
Meron na ba tayong nabalitaan ng isang bansa Isang bansa ay biglang isinilang? Mm. Anong ibig sabihin niyan, biglang isinilang ang isang bansa? Kaya nga eh. Ibig sabihin, kunwari, meron ng bansa na mga 171. Eh, 172 man nga bansa. Oo. Bigla lang may lumitaw na isa. Ito, ang kahulugan dyan, isinilang ang isang espirituhanon nga bansa. Isang bansa na mismo ang Diyos ang namamahala. Oo. Ginoog yun ang dapat kasi meron talagang lugar na doon talaga ang Diyos. May pinili talaga na, kaya sabi doon sa ating kay Mother na sinabi doon sa pader na sinulat niya, we the people are one nation. We the people are one nation under one God. Okay. Ibig sabihin, meron talagang bansa na itinalaga ang Diyos kung saan doon nagtitipon-tipon ang kanyang mga anak. Tama. Kaya ang tanong diyan, meron ka bang narinig na bigla lang sumulpot ang isang bansa? Oo. Isang biglaan ha? Oo. May nabalitaan na ba kayo? Oo. O nakitang ganyan? Oo. Isang bansang biglang isinilang? Isinilang. Oo. Ito ngayon yung pinili ng Panginoon. Tama. Lahat tayo pinili eh. Lahat tayo. Kahit anong religion tayo. Pag faithful ka doon sa iyong pananampalataya, katumbas na yan ng isang bansa na pinili para doon mag-ayuno Magpuri. sa Kanya. Magpupuri Magpupugay sa Kanya. Oo, tama. Yan ang kahulugan ng isang bansa. Ibig sabihin, kahit ano man ang ating relihiyon o ano bang meron tayong tribo, grupo, hindi yon hadlang para sa isang pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Hindi. Basta lahat ay nagkaisa doon sa layunin ng Panginoon. Halimbawa, ito ngayon ang direksyon ng Diyos sa atin. Kailangan tayong aakyat doon sa level na magiging children of God. Hindi na yung tao lang ng Diyos, yung creation, kasi tayo created by God eh. Oo. Ngayon dapat mag-change na. Hindi na tayo created eh. Born na tao ka na. O dili na tong gi-create ka pa ka nang gihulma bitaw, gipurma-purma, dili. Gipakatao ka na. Kaya meron ka bang narinig na isang idlap lang, lumabas ang isang bansa na lahat yan, pag sabi isang bansa, lahat yan ay anak ng Diyos. Tama. Oo. Kaya nung sinabi niya na ang bagong Jerusalem ay ang Pilipinas, ito ang bansa na pinili ng Diyos. Isang bansa. Kung saan ang lahat, kahit ano man ang tribo natin, isa lang tayo sa harapan ng Diyos. Oo. Okay. Tuloy mo. 8? Sa 9 na. 9. Ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko'y hahayaang umabot sa panahong dapat ng iluwal at pagkatapos ay pipigilin sa pagsilang. Yan ang sabi ni Yahweh. Walay makapugong. Walay makapugong. Nobody can stop the plan of God. Kung ano man ang gusto ng Diyos, talagang mangyayari. Okay. Sa verse 10, makigalak kayo sa Jerusalem. Magalak kayo dahil sa Kanya. Kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito, kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Okay. So birthday. So, Nga, kaya dapat makipagsaya ka. Makigalak At sino ka. ngayon yung dapat magsaya? Lahat. Siyempre. Bawat isa na dumalo, kasi yun birthday niya eh. Kaya sabi palagi ni Mother, pag birthday ko, birthday na rin ninyo. Pag birthday, kasi birthdays,
symbolizes new person. New Pag person. birthday ng Diyos, birthday rin ninyo. Ibig sabihin, bagong tao ka. Tama. Hindi yung sabihin na lang natin na normally, natawag ka. Pero spiritually, kaya sabi ni Christ unless mag-change ka ng iyong birth design, kasi lahat ng natao sa flesh can never inherit the kingdom of God. Dapat matransform ka and you will be born in spirit. Oo. So ito ngayon yung kahulugan ng mga taong nagiging bagong bansa. Mga spiritual people na tinatawag na mga anak ng Diyos. Tama. Pero hindi naman ibig sabihin ng spiritual, yung mga spiritism. Hindi. Yung talagang nagbago sila. Meron nga sabi ni PM sa amin na, sabi niya, may kaibahan yung change at transform. Oo. Yung change, nagbago. Nagbago lang ng anyo. Oo. Pero walang makitang, ang maganda doon, yung transform. Na talagang nag-akyat ka, yung Nag-level up. level up, yun. Tama. Yun ang kahulugan ng tunay na pagbabago. Nag-level up ka, hindi yung nag-change lang. Oo. Pwede mag-change ang mukha, pwede naman. Pero, ganun pa rin yung ugali. Oo. Ayun ang ibig sabihin ng level up. Transform. Yun ang tunay na pagbabago. So, yun ang kahulugan ng binasa natin. And verse 12, So, verse 12, no? hanggang 13, diretsahin mo na. Verse 11 pa. Ay, 11. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya Okay. tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Ina, okay. So, ibig sabihin, So, tatamasahin natin lahat ng mga ang kasaganaan niya. lahat ng naging kabahagi doon sa bansa na iyan, lahat ay parang isang anak na nagtutoy sa iyang inahan. Oo, yun. Ibig sabihin, yung abundance life, ma-experience doon mismo sa mga tao. Kasi ang Diyos doon na nag-care sa kanila, parang ina na nagpasuso ng kanyang mga anak. Okay. So, talagang ipamikuan talaga sa Diyos yung blessing ba? So, matatamasa nating lahat. Matanggap natin. Matanggap lahat. natin Oo. doon mismo sa kanyang bahay. Tama. Okay. Sa verse 12, sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Okay. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. So, yun ang rule ng ating ina. Na talagang minahal tayo. Kahit na mahirap yung ating Padadalhan ginagawa kita na ng ngayon. walang katapusan. Oo. Nakasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa. Siyempre, ito na nga sa atin ngayon. Sa ating pagkilala. Sabi nga lang, Bagong maghintay ka Jerusalem. lang. Kasi may panahon talaga yan. Maghintay ka lang. Hindi pa sa kwan. Mag-antay ka lang. Kasi ang procedure ngayon, Pastor, doon sa binigyang pansin natin ngayon, yung kahulugan talaga ng paghahari ng Diyos. Kasi ang utos ni Kristo doon sa mga disciples, you have to preach that the kingdom of God is here. At sa atin ngayon, sa mahal na ina, ang sabi niya, ngayon na ang kaharian niya. Ibig sabihin, yung mga tao na nandito sa ngayon, sa ating panahon, sila na yung mga starter ng paghahari ng Diyos. Hindi yung maghintay ka pa na magunaw ang lahat at lahat ay magunaw. Oo, tapos lilitaw yung bagong henerasyon. Wala na yan. Malabo na yan. Kawawa naman tayo naghihirap para makaabot doon tapos gunawin ka lang. Paano ka maka-experience ng paghahari ng Diyos? Kaya nga
Kaya dapat sa Samantala, ating time ngayon, mga salita nga niya, ginagarantihan Oo. talaga ng Diyos. i-exercise na natin yung tunay na paghahari niya Paghahari, oo. dito sa ngayon. Kasi darating siya eh. Mm. Pag darating niya at maghahari siya as King of all kings, maghahari siya doon sa mga kings eh. Sinong kings? Galing sa langit yung kings? Hindi. Dito yung na-train niya, yung napili niya, yung mga sinasabi natin palagi, champions, winners ba? Sila yung paghaharian ng Panginoon. Okay? So, with that, Pastor, i-close natin yung dalawa na. Pilgrimage at saka birthday. birthday. Dito tayo ngayon sa Ito, 40 years 40 na years. celebration natin sa ating... Isa sa mga pinaka-highlights po. So, ano ang magandang tingin mo dyan sa 40 years? Sa... So, bilang kung ihambing natin sa mga dating mga hari na leaders, na prophets, no? mga prophets, kings, na pinili ng Diyos. pinili ng Diyos na maghari sa Israel noon. Nagro-rule Kung siya in nagro-rule 40 siya. years. 40 years. Kung Yun hindi ang sila, sukatan eh. kung Yun ang hindi sukatan. sila, Yun talaga ang sukatan. mayroon naman hindi nagtagumpay kasi Hindi kinalimutan si nagawa Yahweh. na yung... nagsamba ng iba. So, yun, pinulbos niya. No. Pero ang tapat, talagang more Pumasok on doon sa 40 years. 40 years. Okay. Isa sa magandang example dyan na although hindi nga lang masyado maganda kasi si Moses, umabot siya sa 40 years Oo. na pagro-rule niya. Tama. Kaso hindi siya pinayagan ng ama na makatabok dito sa Doon sa promise land promise talaga. natin. Tawag niyan. Para sa Pero, kanila. buti, pinakita Reward na. nila yun. Reward eh. Oo. At least pinakita sa bundok, pinapakita na lang. Pinapakita na sa kanya. Si Joshua na ngayon ang nag-lead Siya na. para makaabot dito sa promise ng Panginoon sa kanila. Oo. Okay. Ngayon, dito sa atin, pwede nating, marami na tayong business na inahambing natin si nanay sa kanyang pag-lead for 40 years sa simbahan. Isa sa pinakamaganda doon, ito ngayon yung tingnan natin. Na-term dito, Pastor, sa biyahe, naman na ending, di ba? Ang next is, ang pagtabok. Pagtabok. No, ang pagtabok. Nakabiyahe ka sa 40 Nakabiyahe years. ka. Pag-abot ito sa, di ba naman ay ending, more cruising ba? Oo. Ang next is, ang pagtabok. Tabok. Yan, na siya. Mula pagyapon sa kay Moses. Pagtawid. Oo. Pagtawid. Ang pagtawid natin sa susunod. Ngayon, O yung pagpatuloy o pagtuloy. ang Ganyan pagtuloy. ba? Oo, Yan. ganyan. Oo. Kasi, hindi ibig sabihin na tapos na yung 40, tapos na. Wala ka nang gawin eh. Tapos na. Ang nakita kong kahulugan dito sa leadership ng ating nanay, na lahat niya kasi ng reminders, yung mga guidelines na binigay ng ina sa kanya, naturo na sa atin. Tama. Ibig sabihin, pwede na ta nga motabok. Although andun pa rin sa ating nanay. Pero siya ngayon nasa likuran na. Tayo nangunguna. Kaya itong pinaka-importanting bagay na pag-usapan natin sa General Assembly, sa celebration ng birthday ni Mother, tayo, nga nakatabok, nga motabok, o tatawid doon sa unahan. Handa ka na bang kargahin, Pastor, yung yugo na isangon sa imuha? Pastor, Leworker, Teresian, sa mga nagtuo kay Mother na binigyan ng katungkulan para dalhin nila yung rinda ng misyon doon mismo sa kanila. Tama. Di ba? May ibinigay sa kanila yung lugar na yon. Oo. Sila na mamamahala. Tama. Kaya mo na bang kargahin yung lugar kung saan ikaw ay mamamahala? Yun ang purpose kaya iniimbitahan natin silang dumalo. At least kung naas sila mo good, ma-feel nila tong kahulugan sa pagtabok. Feeling kasi natin ngayon,
Parang nasa ending tayo ng, lalo na yun, may pandemya. Kaya Alam mo, ang isip ngayon ng mga tao, paswertihay na lang ni pre. Paswertihay na lang ni. Murag wa na klaro ni. Ano ba, di ba? Oo. Kung tayo nga rin ang titingin, ba't ganito ang 40 years natin? Anyway, nakaabot naman Nasa ta. pandemya. Oo. At talagang sinadya ng Diyos na kailangan nasa lugar tayo ng mahirap. Yung pinakadelikadong panahon ba? Tama. Para makikita ng Diyos kung ikaw ba decided. O baka sabihin mo na, hanggang dito lang ako. Pwede na to. Tama na to. Mahirap nang magtabok dito. Kaya nanay nag-atang na po dito nga. Di ba? Dahil tama doon. Na pa may sunod. Kaya ABCD man na. Ang tulis. Pero sabi ng mga bright, sabi nila, oy, maski mahurot pa ng alphabetical to sa Z. kuan. Oo. Huwag nating kaliputan na ang Diyos ay Alpha at Omega. Omega. Siya ang Siya beginning. Siya rin ang ending. Matakot ka pa. Dadala-dala mo kanyang alphabet, Alpha and Omega. Huwag ka na matakot. Kaya yun ang kahulugan, kaya dapat natin silang imbitahan uli, Pastor. Sige, ikaw na po mag-imbitahan balik. Sige, so once again, inimbitahan namin ang lahat ng mga anak ni Blessed Mother sa pagdalo sa isa sa pinakamalaking makasaysayan na selebrasyon natin every year. Ato ang annual pilgrimage o ato ang birthday celebration of our Blessed Mother. So sa mga taga Luzon, nasa kanila na yun. Depende na. Depende na. Mahirap talaga. Oo. Kasi ang hirap talaga magbiyahe. So, kung dito sa atin, so mag-celebrate na lang kayo dyan. Meron naman tayo mga chapel dyan. So, dyan na kayo mag-celebrate. Dito sa Ganun Mindanao, din sa Mindanao, medyo kailangan talaga. Kailangan. Ipon tayo. Oo. so sa mga taga Mindanao, kung hindi lockdown sa inyong area, kung kaya nyong makalusot, Pwede naman. pwede naman. Mag-observe lang paano sa health protocol standard na pinapagawa sa atin ng gobyerno. Oo. Basta importante, makadalo ta. Kung hindi man buong pamilya, kahit isa lang sa isa ka membro sa Representative lang pamilya. naman Representative. O representative. Yung talagang mag-handle sa grupo. Tama. Oo. Oo. Tagapamahala. Tagapamahala. Yun kasi ang dapat doon. Meron talaga. Kasi para wag niyong sabihin na mahirap mag-travel, pandemya, maraming mga kwan. Marami naman kayong mga sasakyan dyan. So, punta lang tayong lahat para ang blessing manggod sa Ginoo naagid kanunay. So, diri ang sukaranan, diri ang naagid ang presensya himaya sa Ginoo. So, kailangan muatentan tanan. Okay. Okay. O siguro ang isa naman mga missionaries, Pastor, ang atong mga missionary nasa sa Caraga Region, dito sa may Jimenez, Podabanda, Bukidnon, South Cotabato, sa Region 12, Tama. Kidapawan, mga missionaries nga Na-assign. Nadia o sa Region 11, nga mo ipon gyud diri sa ato sa Davao City. Tama. Kay para pod na malipay pod ang atong nanay nga makita ta nga interesado gid mo tabok pa sa unahan. Oo. Kay namo gyuban nga murag na pundo na. Nanay niyang oy sa among grupo nga mga missionaries. Nanay niyang nga diri lang mi kutob. Oo, putsapton tama na lang daw to ilang biyahe. Dapat mo sabay pa ta kay ang atong nanay eager pa mo padayon sa unahan. wa man ikatapusan. Kay wala may ending ang iyang O ba na ending na? tawag sa iya. Isa nga yun sa sinasabi ko sa kanila, yung pagserbisyo natin walang Walang retirement. katapusan, walang retirement. Oo. Nag-retire lang ka sa iyong edad. Kung may is ka, di mag-file ka. Pension, may pension ka na. Pension ka. Pero ang services mo sa Ginoo, Tuloy. walang retirement. Walang retirement. Okay. With Sabi that, nga- siguro, Pastor, time naman, ulitin lang natin yung ating panawagan na huwag nating palampasin itong special na Tama. gathering sa taong 2021. At the same time,
sa Christianity, Pastor, ika 500 years karon. Tama. Tuig 2021. Since 1521. Tama. Until 2021, Symbolic yun kayo. 500 years na ang year 2021. Natats nga ako doon kasi na once na nakita ko yun sa news. Niya ginaselebrate sa Vatican ang ika 500 years. Yeah. Doon ko narinig ang Maria Reyes Pilipino. Bisaya pag yun. O gikanta nila. Oo, ang I-play ko Maria. sa simbahan. Oo. O Maria. Bisaya pa. Bisaya Oo, pa. pero nasa Roma. Nasa Roma. Narinig ko talaga sa Juan. Gi-play talaga ang Maria Reina. Kaya time talaga ng ating mahal na ina. Buti ang 2021. kadagkuan sa Roman Catholic sa Manila wala gi translate sa Bisaya. Bisaya gyud. Sa Tagalog. Sa Tagalog or English. Talagang Bisaya gyud siya. Original ba? Na-play yun ang Maria Reina. Narinig ko. Kasi special nga ang Pilipinas at ang mga Bisaya. Bisaya. Di ba, John? Special ang Bisaya. Bisaya. Purya joke lang dito sa Luzon, no? Pang-ending na to. Tingin ko sa Luzon, tingin ko sa Ilahaba. Naman Bisaya doon nga manok. Ingon ang taga Luzon. Wala bishop, wala native, meron native. Sorry. Bisaya na manok. Kay mamalito dili naman Bisayang manok. Na dito wala Bisaya pero na native. Okay, Pastor, thank you. Thanksgiving. So, pasalamat prayer. na langit nun, makagahom sa nga tanan, blessed name, 0123, sa Islas po Jesus Joseph. Kami nagpasalamat sa loob ng isang maikling panahon, ay nandito naman po kami nanawagan sa mga kapatiran para sa pagdalo sa umaabot nga pilgrimage karong October 8, 9, and 10 celebration sa Universal Sovereign Church sa Main Church sa Cathedral, Davao City. Salamat usab Diyos nga Amahan sa panalangin, biyaya, protection sa among tanan. Kining tanan among yampo pinagi sa among balang mong anak ng Ginoong Hesukristo, to be sure. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, To be sure. to be sure.